Magandang araw po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. What does the expression trust the process mean? Lagi nating naririnig ang expression na to. Trust the process. And you would hear this from your mentor and friends telling you to trust the process. Brothers and sisters, trust the process means continuing the routine and believing that the hard work will eventually lead to success. Ang iyong paghihirap ngayon, ang iyong pagtitiis ngayon, ay may kaakibat na tagumpay. Why is trust the process and trusting the process is essential in our life as disciples of the Lord? Bakit mahalaga ito sa buhay natin bilang mga alagad ng Panginoon? Dahil po, by our baptism, we are called to share in the life, in the mission, and cross of Christ. And as disciples of the Lord, we are called to trust and believe in God's providence. Bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, kailangan tayong magtiwala. Isurrender ang ating sarili sa Kanya dahil Siya ang pinaghuhugutan natin ng lakas at inspirasyon para magtagumpay tayo sa ating buhay. Brothers and sisters, sa bawat sitwasyon ng buhay, may kaakibat na aral na itinuturo ito sa atin. Kung kaya nga, maging mabait at laging mapagbigay tayo ng pasensya sa ating sarili na matutunan ang aral ng buhay. At higit sa lahat, pahintulutan natin na hubugin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang banal na plano sa pamamagitan ng mga karanasan at sitwasyon natin sa buhay. Sa bawat karanasan, sa bawat sitwasyon, may kaakibat na aral na itinuturo ito sa ating buhay. In the Gospel, sinabi ni Jesus kay Simon, narinig natin sa Ebanghelyo, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." And Simon replied, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but I will lower the nets at your command." When they did this, they caught many fish, and their nets were tearing. So ang ginawa ni Simon, walang pag-aalinlangang sinunod ang sinabi ni Jesus. Sinunod ang proseso. Sinabi at gusto ng Panginoon, lower your nets. You go. Mamalakaya. Mangisda kayo. At ngayon mismo, kayo ay makakahuli ng isda. Dito natin makikita yung pagtitiwala ni Simon sa mga salita ni Jesus. Pagtitiwala. Pagsunod sa sinabi ng Panginoon. At ito po ay napakahalaga din sa buhay natin as disciples of the Lord. Kung kaya nga sa pagsunod ni Simon, nagkaroon ng tinatawag na the miraculous catch of the fish. In the Gospel we heard, muntikan ng mapunit ang mga lambat dahil sa dami ng nahuling isda. Pagtitiwala sa salita ni Jesus. Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Brothers and sisters, lower your nets could also mean lowering our ego and becoming less self-centered and humbler if you want to experience the abundant flow of God's grace in your life. Gusto mo magkaroon ng miracle sa buhay mo?
abundant catch of fish, na katulad sa nangyari sa Ebanghelyo. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon, lower your nets, lower your ego, magpakumbaba sa harap ng Diyos, magtiwala sa Kanya, isubmit ang ating sarili sa Diyos upang maranasan natin, matanggap natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Trust the process. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala sa Diyos. Magtiwala kay Jesus. Dahil gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating buhay bilang mga alagad niya. In our spiritual life, in our relationship within the family, in our career, sa trabaho, in the financial aspect ng buhay natin, at personal na buhay natin. Ito ang gusto ng Diyos, na tayo ay lumago. Pero sa paglago na ito, kailangan nating magtiwala sa proseso na binibigay sa atin ng Diyos. Brothers and sisters, sometimes, hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung kaya nga iniimbitahan niya tayo na laging magnilay. Hindi natin naiintindihan ang plano niya sa buhay natin kung kaya iniimbitahan tayo na laging magdasal at isabit natin ang ating kalooban sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, maging discerning tayo sa buhay natin. This is what happened with the prophet Isaiah in the first reading. Bakit? Dahil after a series of bargaining, he followed the command of the Lord. And he said in the first reading, "Here I am, send me Lord." Nandito ako ngayon. Pagkatapos makipag-bargain ni Isaiah sa Panginoon para sa isang misyon, nandito ngayon si Prophet Isaiah submitting himself to the command, to the will of the Lord. Brothers and sisters, ang kalooban ng Diyos ang dapat na maghari lagi sa buhay natin. Kung hinihingi ng Diyos na i-let go mo ang isang bagay dahil makakasira ito sa iyo, magdadala sa iyo sa kabiguan, sundin mo ang Diyos. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mong kagustuhan dahil masasaktan at masisira ka lamang. Ito po kadalasan ang nangyayari sa buhay natin. Ang gusto nating kagustuhan ang dapat na mangyari, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Kung ang kagustuhan ng Diyos ang ipapairal natin sa buhay natin, doon natin makakamit ang tagumpay. Pag sinabi ng Diyos, i-let go mo ang bagay na ito. You choose this thing sa buhay mo. I-let go mo. Dahil kung ito ang hinihingi ng Diyos na i-let go mo, siguradong maghahatid yan sa iyo sa kabiguan at masasaktan ka lamang. Pero pag sinabi ng Diyos, you take this path. Itong planong ito ay para sa iyo. Take that path. Because that path, that road, will lead you to success. Maghahatid sa iyo sa tagumpay. Dahil ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay maranasan natin ang tagumpay ng buhay. Ang dumadaloy na biyaya sa buhay natin. A miraculous catch, napakaraming huling isda, kagaya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, abundance sa buhay natin. Yan ang gusto ng Panginoon as His disciples bilang mga alagad niya. This is also what Saint Paul is teaching us in the second reading. Pagtitiwala kay Jesus na muling nabuhay. Dahil si Jesus ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Brothers and sisters,
sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, lagi nating pakikinggan ang Kanyang tinig. Dahil ito ay maghahatid sa tagumpay ng buhay. Katulad ni Simon sa Ebanghelyo. When Jesus said, "Lower your nets, go at mangisda." Sinunod ni Simon ang mga salita at sinabi ng Panginoon. Sa buhay din natin, ganun din. Trust the process, sundin natin ang kalooban ng Diyos, at magtiwala lagi sa Kanyang kalooban. Amen.